Sa unang pagkakataon na nakita ni Marco si Tita Cristina, agad siyang naakit sa kanyang mga mata, magaan, mapaglaro, ngunit may tagong pangakong naglalabas ng kakaibang kilig. Parang isang karakter sa pelikula na biglang napasok sa isang kwento na hindi niya palubos na naunawaan ang mga patakaran. Nang umiti ito at tumango sa kanya, napagtanto ni Marco na hindi ito basta-basta lang malugod na bati. Nag-umpisa silang mag-usap, mga usaping pang-araw-araw tungkol sa panahon, sa nanay ni Marco, at mga maliliit na bagay na tila walang kwenta. Ngunit sa bawat linya ng usapan, dama ni Marco ang isang nakatagong tensyon, para bang ang mga salita ay pabalat lamang ng mas malalim na laro. Napapangiti si Tita Cristina ng mahina, at paminsan-minsan ay hinahawakan ang braso ni Marco na parang hindi sinasadya, ngunit ramdam ng binata ang pangingilabot na tumatakbo sa kanyang likod. Hindi niya ito agad naisip noon, pero alam niyang marunong si Tita Cristina maglaro, hindi sa harap ng lahat, kundi tahimik, maingat, habang nag-uusap. Dahan-dahang lumalapit si Cristina para ipakita ang isang bagay sa kanyang cellphone. Nahuli ni Marco ang amoy ng kanyang pabango, mainit at maihalong matamis na bakas na agad nagpaindak sa kanya higit pa sa kape. Para bang bawat hininga niya ihamon sa pandama ni Marco, biglang pumasok si Aling Nena, nanay ni Marco, para magtanong ng isang bagay. Nagkatinginan lang silang dalawa ni Cristina at sabay nang umiti. Sa mga mata ni Cristina, ay halong pilyo at bahagyang hamon. Hindi inaasahan ni Marco ang ganito at agad niyang naramdaman na parang siya ay bata pa rin na nakapasok sa isang silid ng mga lihim at damdaming hindi dapat pasukin. Sinubukan niyang ituon ang isip sa mga pangkaraniwang bagay, tinapay, usapan tungkol sa trabaho. Pero bawat galaw ni Cristina, bawat bahagyang haplo sa braso, bawat halakhak, ay walang tigil na kumukuha ng kanyang atensyon. Alam niyang hindi ito simpleng pagkagusto. Ito ay isang bagay na humihila sa kanya palabas sa mga nakasanayang hangganan, nagpaparamdam na siya'y buhay. Nang magpaalam sila, dala ni Marco ang isang halo ng kaba at pananabik na hindi nawawala kahit nakapikit na siya sa kanyang kwarto. Paulit-ulit niyang iniisip kung ano ba ito at bakit ganito ang kanyang reaksyon. Hindi niya alam noon, iyon pa lang ang unang hakbang sa isang kwento na magpapabago ng lahat. Mula noon, paulit-ulit na pumapasok si Tita Cristina sa mga isip ni Marco. Sa trabaho, sa bahay, sa jeep na sinasakyan niya, lahat ay tila kulay abo at walang buhay kumpara sa imahe ni Cristina na mailiwanag ng kapilyuhan at halong pang-aakit. Napansin niyang kapag pilit niyang iniiwasan ang mga alaala nito, lalo lang silang lumalakas. Ang susunod nilang pagkikita ay nang pumunta si Marco sa kusina ng kanilang bahay para kumuha ng tsaa. Nandoon na si Cristina, parang hinihintay siya. Ang ngiti at titig na iyon, pamilyar na, puno ng hamon at kaakit-akit na pilyo. Pilit niyang pinanatili ang kanyang kalmado, pero sa loob ng dibdib niya, rumaragasa ang apoy. Bawat galaw at biro ni Cristina ay parang magnet na humihila sa kanya. Nag-usap sila tungkol sa mga pelikula, mga paglalakbay ni Cristina, at mga recipe na madalas niluluto ni Aling Nena. Ngunit sa likod ng mga salita, may isang lihim na laro. Dahan-dahang hinahawakan ni Cristina ang kamay ni Marco, inaayos ang tasa ng tsaa, lumalapit ng bahagya para ipakita ang isang larawan sa cellphone. At muli, ang amoy ng pabango niya ay parang isang matamis na bitag na mahirap takasan. Naramdaman ni Marco na sa tuwing tumatawa si Cristina, may kumikislap sa kanyang mga mata, isang panawagan sa isang panganib na teritoryo. Pilit siyang nagpapanggap na kampante sa mga biro, pero ang malumanay na halakhak ni Cristina ay parang sandatang bumabagsak sa kanyang mga depensa. Doon niya napagtanto na ang laro ay patas, pareho silang naglalaro. Marunong si Cristina at mahusay, nais ni Marco na lumapit, hawakan siya, ngunit hindi niya alam kung paano. Parang nababasa ni Cristina ang kanyang mga iniisip at dahan-dahang lumalapit, nagpapanggap na hindi sinasadya, habang humingiti na parabang pinipigilan niyang huminga. Sa mga susunod na pagkikita, nagsimulang dumami ang mga tila aksidenteng insidente, mas mainit ang tsaa na inihahain ni Cristina, mas malapit ang kanyang pwesto sa sofa, mga bahagyang haplos sa braso habang nagpapasa ng mga bagay. Maliit na detalye, pero sa kabuuan, nahahalina si Marco sa tensyong hindi niya kayang baliwalain. Naiintindihan niyang hindi pwedeng maging simpleng bisita lang siya, o kaibigan ni Tita Cristina, o anak ng kanyang kaibigan. Unti-unti siyang nahuhulog sa larong nilalaro niya, mahinahon pero siguradong pang-akit. Sa loob ni Marco, lumalaban ang utak at damdamin, tama na.
Siya si nanay, kaibigan ni nanay, dapat may distansya. Ngunit ang katawan at puso niya ay sumusunod sa mahika ni Christina. Sa bawat tingin niya na may bahagyang pilyong hamon, nawawala ang lahat ng iniisip tungkol sa oras, lugar, at mundo, tanging ang sandaling iyon lang ang mahalaga. Minsan, napansin ni Marco na mas madalas na siyang pumupunta sa bahay ng nanay niya, hindi na lang dahil sa tsaa o kwentuhan. Isa itong labanan sa pagitan ng interes at pag-iingat, ng moralidad at ng pagnanais. Si Christina, malinaw na napapansin ang kanyang kahinaan at mumiti na tila alam na hawak niya ang puso ni Marco sa kanyang mga kamay. Isang araw, nang mag-isa na lang sila sa kusina dahil nagpunta si Aling Dena sa palengke, naganap ang unang tunay na sandali. Lumiko si Christina para kunin ang isang bagay sa itaas na istante, at naramdaman ni Marco ang init ng kanyang katawan na lapit sa kanya. Parang huminto ang oras, at ang mundo ay lumiit sa kanilang dalawa lang, nagtagpo ang kanilang mga mata, at naunawaan ni Marco na hindi na ito basta-basta flirty banter, ito ay simula ng isang bagay na malalim. Umiti siya ng bahagya, dahan-dahang hinaplos ang braso ni Marco gamit ang daliri at binitiwan ang isang inosenteng salita na maihalong kahulugan. Naramdaman ni Marco ang init sa mukha niya, hindi makalihis, hindi makapagpanggap, naging napakatotoo, napakalakas, at napakabighani ng sandaling iyon, at doon niya naintindihan. Hindi na pwedeng baliwalain ang pagiging malapit nila ni Tita Christina. Humiwalay si Marco sa kusina na maihalo ng pagkabigla, kaba, at kakaibang saya na hindi niya maipaliwanag. Ang unang pagsubok ay nalampasan, ngunit nanatili ang mga tanong, saan ito hahantong? Paano niya mapipigilan ang sarili kung tuloy-tuloy ang laro ni Christina? Sa mga sumunod na araw, alam niyang ang buhay niya ay hindi na magiging pareho. Ang dating mahinang palitan ng mga salita ay naging matindi, puno ng mga senyales at halong pahiwatig. Ngunit sa kabila ng lahat, si Marco ay nakahanda na sa susunod na yugto ng kwento na ito, isang kwento ng pagnanasa, pagtuklas, at mga lihim na babalot pa lamang sa dilim. Ngunit sa likod ng lahat, may isang tanong na bumabalot sa kanyang isipan, ano ba talaga ang hangganan ng laro? At sino ang tunay na naghahari sa kanilang pagitan, si Tita Christina, o siya mismo? Sa isang hapon na tila ordinaryo lamang sa bayan ng Lipa, naglakad si Marco papunta sa bahay ng kanyang ina. Nais niyang kunin ang isang tasa ng tsaa, ngunit sa puso niya ay may apoy na unti-unting lumalalim. Sa pagpasok niya sa kusina, naroon si Tita Christina, nakadress na malambot ang tela na parang sumasayaw sa bawat galaw niya. Ang kulay ng kanyang damit ay mapusyaw na rosas, halos sumalamin sa malambot niyang balat. Ang kanyang mga sandalyas na gawa sa abaka ay nagpapakita ng maayos na mga paa, may pulang pedicure na tila sinadya para sa mga tagpo tulad nito. Sa liig niya ay nakasabit ang isang manipis na kwintas na may maliit na pendant na hugis puso, isang pahiwatig ng kanyang mapaglarong personalidad. Ngumiti si Christina nang makita si Marco, at ang kanyang mga mata ay kumislap na maihalong halakha. Uy, ikaw na naman. Di ba sinabi ko, huwag kang palaging umasa sa ako. Baka maadik ka na, biro niya, sabay hagik-hik na parang mailihim na alam. Napangiti si Marco, pero ang puso niya ay parang tumatakbo sa isang karera. Hindi ko naman pinipilit, basta gusto ko lang ng mainit na tsaa, sagot niya habang pilit pinipigil ang sarili na huwag tumitig ng matagal sa mga matang iyon. Lumapit si Christina at dahan-dahang nilapag ang tasa sa harap ni Marco. Habang ginagawa ito, bahagyang nahaplos niya ang kamay ni Marco na nagdulot ng kakaibang kilabot. Alam mo, Marco, minsan ang buhay parang tsaa, masarap kapag mainit, pero kapag sobra naman, sunog, bulong niya na may kasamang mapangakit na ngiti. Napangiti si Marco, ngunit hindi niya maitatanggi na maihalong kaba ang naramdaman niya. Mukhang sanay ka na sa mga malalalim na salita, tita, biro niya, tinatago ang nanginginig niyang mga kamay. Yan ang mga aral na natutunan ko sa buhay. At saka, sa mga taong tulad mo na mahilig maglaro ng apoy, sagot ni Christina, na parang nagbabadya ng isang lihim na hindi pa niya inilalabas. Habang nag-uusap, hindi maiwasang mapansin ni Marco ang mga maliliit na galaw ni Christina. Ang dahan-dahang pag-ikot ng kanyang pulseras sa kamay, ang pag-aayos ng kanyang buhok na parang sinasadya niyang gawin sa harap niya, at ang bahagyang pagkiskis ng kanyang mga labi na parang naglalabas ng isang lihim na pagnanasa. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan sa mga simpleng bagay, mga pelikula, mga bagong balita sa bayan, at mga pasyalan sa Batangas. Ngunit sa bawat salita ay may nakatagong tensyon, isang larong hindi nila sinasadyang nilalaro, ngunit pareho nilang tinatangkilik. Alam mo, Marco, sabi ni Christina,
hindi lahat ng bagay sa buhay ay kailangang maintindihan agad. Minsan, mas masarap yung mga misteryong hinahayaan mong unti-unting mabuksan, napailing si Marco, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga labi ni Christina na parang handang magbukas ng isang kwento na hindi niya pa narinig doon. Sa maliit na kusina ng kanilang bahay sa Lipa, nagsimula ang isang bagong yugto ng kanilang relasyon, isang laro ng damdamin na puno ng kapilyuhan, pagnanasa, at mga lihim na tanong. Hindi niya alam na sa likod ng mga simpleng ngiti ni Christina ay may mga plano na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. At higit sa lahat, hindi pa niya alam na ang susunod na hakbang ay magdadala sa kanya sa isang landas na magpapalalim sa lahat ng kanyang nararamdaman sa paraang hindi niya inaasahan. Habang naglalakad pa uwi si Marco, hindi niya maiwasang isipin. Ano nga ba ang tunay na hangganan ng laro? At handa ba siyang harapin ang mga lihim na nakatago sa likod ng bawat ngiti ni Tita Christina? Ngunit ang pinakamasaklap, ang sagot ay unti-unting lumalapit, gaya ng isang anino sa dapit hapon, na may dalang mga tanong na kailangang masagot, bago pa man tuluyang mawala ang liwanag ng araw. Sa paglipas ng mga araw, tila naging bahagi na ng buhay ni Marco ang mga sandaling kasama si Tita Christina sa bahay ng kanyang ina sa Lipa. Sa bawat pagbisita niya, mas tumitindi ang tensyon na bumabalot sa kanila, hindi lamang sa mga salita, kundi sa mga galaw na puno ng pahiwatig. Isang gabi, dumating si Marco ng bahagya ng madilim na ang paligid. Ang hangin ay malamig at maihalong amoy ng mga namumulaklak na sampagita sa paligid ng kanilang barangay. Nang pumasok siya sa sala, nakita niya si Christina na nakaupo sa sofa, nakasuot ng isang mahabang puting blusa na bahagyang sumasabay sa bawat kanyang paghinga, halos isiniwalat ang mga balikat niyang makinis at maputi. Ang kanyang shorts ay kulay kayumanggi na may mga tahi na nagpapakita ng kaunting pagkaluma, parang isang lihim na kagandahan na hindi sinasadya ngunit lubhang kaakit-akit. Sa kanyang mga paa ay simpleng sinelas, ngunit ang bawat galaw niya ay tila sinadya, mabagal at puno ng lambing. Ngumiti si Christina nang makita si Marco. Napakabait mong anak ng kaibigan ang nanay mo. Lagi kang nandito, biro niya habang tumatango ng may pilyong ngiti. Hindi naman ako palaging nandito gusto ko lang talaga ng tsaa, sagot ni Marco. Pilit na pinipigil ang pagtaas ng kanyang pulso. Lumapit si Christina at dahan-dahang inabot ang tasa ng tsaa kay Marco. Alam mo ba na ang tsaa ko ay may espesyal na sangkap? Tawag namin dito sa amin, pabango ng pag-ibig, bulong niya ng halatang mapaglaro ang mga mata, napangiti si Marco, pero hindi niya maalis sa isip niya ang init ng amoy ng pabango ni Christina na parang pumipilit na pumasok sa kanyang mga ugat. Sa bawat haplos ng kanyang mga daliri sa tasa, ramdam niya ang kakaibang alon ng kiliti sa kanyang balat. Habang nag-uusap, hindi maiwasan ni Marco ang pagtitig sa mga pulseras na kumikislap sa pulso ni Christina. Mga simpleng alahas na nagbibigay ng liwanag sa madilim na silid. Ang mga mata ni Christina ay tila naglalaro ng apoy sa kanyang mga tanawin, puno ng mga lihim at pangakong hindi pa nahahayag. Maraming kwento ang bayan na ito, Marco, sabi ni Christina. Pero ang pinakamaganda ay yung mga kwentong hindi pa nasusulat. Yung mga kwentong punong-puno ng pag-asa, takot, at pagnanasa. Napailing si Marco, habang ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa kanyang paghawak sa tasa. Mukhang marami kang alam na hindi ko pa naririnig, wika niya, maraming sikreto, anak. Pero hindi lahat ay dapat malaman agad, sagot ni Christina, habang dahan-dahang nilapitan si Marco. May mga bagay na masarap pakawalan ng dahan-dahan, para ang bawat sandali ay maging espesyal. Dumampi ang kanyang mga kamay sa braso ni Marco, at agad niyang naramdaman ang init na kumalat sa kanyang katawan. Ang buhay ay parang tsaa, kailangan mo ng tamang timpla para maging perpekto, bulong ni Christina na maihalong lambing, hindi na nakatiis si Marco. Lumapit siya ng bahagya, ang kanilang mga matay nagtagpo sa isang sandaling puno ng pangako. Ngunit bago pa man sila tuluyang maglapit, may narinig silang malambing na halakhak mula sa kusina, si Aling Nena, na tila napabalita sa kanila. Nagkatinginan sila ni Marco, sabay tawa, habang si Christina ay dahan-dahang umalis ng kwarto na may sekretong ngiti sa labi. Sa likod ng kanyang mga mata ay isang misteryong handang tuklasin, isang laro na palalimin pa nila sa mga susunod na araw. Habang naglalakad pa uwi si Marco sa ilalim ng mga ilaw sa kahabaan ng kalsada, hindi niya maiwasang isipin. Ano ba talaga ang hangganan ng kanilang laro? At hanggang kailan kaya niya mapipigilan ang sarili sa paglusong sa mundong puno ng tukso at lihim? Ngunit isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang balat, at dala nito ang paalala na may mga bagay na mas malalim pa sa kanilang inaakala.
Mga lihim na maaaring magbukas ng pinto sa isang bagong yugto ng kanyang buhay, isang yugto na puno ng panganib, pagnanasa, at hindi inaasahang mga tagpo. Sa likod ng dilim, may isang aninong sumusubaybay. Isang lihim na si Marco ay hindi pa handang harapin. Ngunit malapit nang bumungad sa kanyang mundo. Muling sumapit ang isang umaga sa bayan ng Lipa, at si Marco ay muling naglakad papunta sa bahay ng kanyang ina. Sa kanyang mga mata ay maihalong kaba at pananabik, habang iniisip ang mga nangyari sa mga nakaraang araw. Sa pagpasok niya sa sala, naroon si Tita Cristina, nakaupo sa tabi ng bintana na pinapasukan ng banayad na sikat ng araw. Nakablusa siya na gawa sa manipis na tela, kulay cream na bahagyang naglalarawan ng kanyang mga hubog. Ang kanyang palda ay maiksi ngunit eleganting nakatiklop na nagpapakita ng maputing mga hita na tila isang lihim na hinihintay na matuklasan. Ang mga paa ni Cristina ay nakasuot ng mga simpleng tsinelas na may disenyong floral, at sa kanyang lieg ay nakasabit ang isang maliit na kwintas na may palamuting perlas. Ang kanyang buhok ay maluwag na nakabuhol, na nagmumukhang natural at hindi sinasadya, ngunit napakaganda sa mata ni Marco. Ngumiti si Cristina nang makita siya. Ikaw na naman, Marco. Parang mahilig ka na talaga sa saan namin dito, biro niya, habang tumatango ng maihalong pilyong tingin. Hindi naman lang, sagot ni Marco, bahagyang nahihiya pero mailiwanag sa mga mata. Lumapit si Cristina. Dahan-dahang inabot ang isang tasa ng mainit na tsaa at inilapag ito sa mesa sa harap ni Marco. Alam mo ba, ang tsaa ay parang buhay, may tamis, may pait, at minsan, may kakaibang init na hindi mo inaasahan, bulong niya na may halong lambing. Hindi maiwasan ni Marco na mapatingin sa mga labi ni Cristina, na tila naglalaman ng mga salitang hindi niya pa naririnig. Parang may sinasabi ka, tita, wika niya. Siguro nga, sagot ni Cristina, habang dahan-dahang umupo sa tabi niya, ang kanilang mga tuhod halos magkadikit. May mga bagay na masarap pakinggan kapag dahan-dahan, na parang saan na pinapainit ng tamang panahon. Napailing si Marco, habang ramdam niya ang init ng kanyang katawan na unti-unting tumataas. Parang gusto ko nang malaman ang mga iyon, sabi niya, halos bulong, sumulyap si Cristina sa kanya, ang mga mata niya ay kumikislap ng kakaibang sigla. Hindi lahat ng lihim ay kailangang maibunyag agad, anak. Pero kapag handa ka na, nandito lang ako. Habang nag-uusap, dahan-dahang lumapit si Cristina at bahagyang hinawakan ang kamay ni Marco. Ang init ng kanyang balat ay mabilis na kumalat sa buong katawan ni Marco, na para bang may apoy na nagsisimula. Minsan, ang pinakamalalim na damdamin ay hindi nasusukat sa salita, kundi sa mga sandaling pinili nating maging tahimik, bulong ni Cristina. Hindi makagalaw si Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga labi ni Cristina na unti-unting lumalapit. Ngunit bago pa man sila magtagpo, may narinig silang malambing na halakhak mula sa labas ng silid. Si Aling Nena, na tila may daladalang sorpresa. Nagkatinginan sila ni Marco, sabay tawa. Habang si Cristina ay dahan-dahang tumayo at mumiti ng mailihim. Mukhang may mga saksi tayo sa laro natin, pahiwatig niya. Sa pag-alis ni Cristina, nanatili si Marco sa kanyang upuan, ang puso niya ay tumitibok ng mabilis. Hindi niya maiwasang isipin na ang bawat sandali kasama si Cristina ay isang bagong yugto ng isang kwento na mas malalim kaysa sa inaakala niya, habang naglalakad pa uwi sa ilalim ng mahinang liwanag ng mga post sa kalsada. Iniisip ni Marco ang mga tanong na bumabalot sa kanyang isip, hanggang saan kaya niya hahayaang maglaro ang damdamin? At ano ang magiging kapalaran ng kanilang lihim na pagsasama? Ngunit sa likod ng mga tanong ay may isang aninong nagmamasid, isang lihim na si Marco ay hindi pa handang harapin, ngunit unti-unting sumusulpot sa dilim. Dala ang mga sagot na magpapabago sa kanyang mundo magpakailanman. Pasado 3:00 ng hapon nang muli siyang magtungo sa bahay ng ina sa Lipa. Ang araw ay nagpapasiklab ng malambot na liwanag sa mga dahon ng nara sa bakuran, habang ang simoy ng hangin ay maihalong amoy ng niyog at bagong luto na suman mula sa kapitbahay. Sa pagpasok ni Marco sa sala, agad niyang napansin si Tita Cristina na nakaupo sa tabi ng bintana. Ang mukha ay may banayad na ngiti na nagmumukhang lihim na nagtatago. Nakablusa si Cristina na yari sa manipis na tela, kulay alabaster. Bahagyang nakalantad ang makinis niyang balikat na tila inaanyayahan ang sinumang tignan. Ang kanyang maiksing palda ay kulay tsokolate, na may maliliit na tahi na nagbibigay ng vintage na dating, at sa kanyang mga paa ay nakasuot siya ng simpleng tsinelas na may disenyo ng mga bulaklak. Ang kanyang buhok ay maluwag na naglalagas, ang mga alon ay humahaplos sa kanyang lieg at balikat, nagbibigay ng imaheng malambing ngunit mapang-akit. "Uy, Marco," bati ni Cristina,
ang tinig niya ay malambing at maihalong pilyong lambing. Parang araw-araw na kitang nalilito sa bahay namin. Mahilig ka ba talaga sa tsaa o sa akin? Napangiti si Marco, ngunit ang kanyang dibdib ay mabilis na kumindat sa dami ng emosyon. Hindi naman sa tsaa lang, tita, sagot niya, pilit na kinokontrol ang pag-uga ng mga kamay. Lumapit si Christina, dahan-dahang inabot ang tasa ng tsaa kay Marco. Alam mo, ang tsaa ay parang buhay, may tamis, pait, init, at minsan ay may kakaibang lasa na hindi mo inaasahan, bulong niya, na parang nagbubukas ng isang lihim na kwento. Hindi maalis ni Marco ang kanyang mga mata sa mga labi ni Christina na tila handang magkwento ng mga bagay na sa kanya lang nakalaan. Mukhang maraming kwento ang tsaa mo, tita, wika niya, bahagyang nanginginig ang tinig, ngumiti si Christina, ang mga mata ay kumikislap ng kakaibang liwanag. Nga, anak. At ang ilan sa mga kwentong iyon ay maihalong panganib at pagnanasa. Pero kung handa ka, tutulungan kitang mabuksan ang mga ito. Sa bawat salita, unti-unting lumalapit si Christina kay Marco. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinaplos ang braso ni Marco. Ang init ng kanyang balat ay mabilis na kumalat na nagpaparamdam ng kakaibang kiliti sa buong katawan ng binata. Alam mo, Marco. Sambit ni Christina nang malapit na sila. May mga bagay sa buhay na masarap lasapin ng dahan-dahan, parang tsaa na mainit pa pero hindi ka nilalason, hindi na nakatiis si Marco. Lumapit siya, ang kanilang mga labi ay halos magtagpo nang bigla silang may marinig na yabag sa likod. Parehong lumingon at doon nakita nila si Aling Nena na may dalang mga plastik na supot mula sa palengke, nakangiti ng may bahagyang pagtutok. Nagkatinginan sila ni Marco, sabay tawa, habang si Christina ay ngumiti ng mailihim na pahiwati. Mukhang hindi tayo nag-iisa sa laro, wika niya. Pagkalipas ng sandali, umalis si Christina, iniwan si Marco na may puso na tumitibok ng mabilis at isipan na punong-puno ng mga tanong. Habang nilalakad niya pauwi sa ilalim ng mga ilaw sa kahabaan ng kalsada, naramdaman niya ang bigat ng mga damdaming unti-unting sumisiklab sa kanyang dibdib, hanggang saan kaya ako dadalhin ang larong ito? Tanong niya sa sarili. At ano ang magiging kapalaran ng aming lihim? Ngunit sa dilim, may isang aninong nagmamasid, isang lihim na hindi pa niya handang harapin, ngunit unti-unting lumalapit, dala ang mga sagot na magbabago sa kanyang mundo magpakailanman.